magbubunga ang ating mga gawa. Amen po ba? Ano man yung ating mga itinanim, automatic yan, magkakaroon siya ng bunga. Ganon din sa ating mga gawa, ating mga sinasalita, ay meron yan. May ibubunga yan. At sa banda-banda ron ay makikita natin na buti na lang pala ginawa ko yung bagay na ito. O buti na lang pala iniwasan ko ito, hindi ko ito ginawa. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung ating mga ginagawa ay, sabi nga ng Biblia, ay meron niyang kabuluhan. Amen? Meron niyang kabuluhan. Magbubunga ang ating mga gawa. Morning sa bawat isa, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa bagong umaga, sa buhay na ipinahiram niyo po sa amin. Alam namin, Panginoon, ng buhay ay may hangganan at maikli lamang. At kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa araw-araw na paggising niyo sa amin at pagbibigay sa amin ng pagkakataon para makasunod kami sa inyo, matuto sa inyong mga salita upang maipamuhay namin ito, Panginoon, sa araw-araw. Ito po yung aming pagkaing espiritual. Gabayan at tulungan nyo kami sa araw na ito. Kayo po ang mangusap, Panginoon. Hayaan nyo na makalapit kami sa inyo araw-araw, Panginoon, at masunod namin ang inyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Awit muna po tayo sa Panginoon. Draw me near. Amen. Father God, I've come into your presence. With all my heart I've come to sing you praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to seek your face. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near in your presence, O Lord.
panalangin namin, Panginoon. Draw us near to you, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na laging malapit kami sa inyo, na mabatid namin ang inyong kalooban, Panginoon, at makasunod kami dito. Wala nang magandang buhay pa, nahihigit, Panginoon, sa buhay na kayo po ay aming kasama, Panginoon. Lagi niyong paalala sa amin, Lord, na maikli lang yung buhay namin, at lahat ng meron kami ngayon, Panginoon, ay panandalian lamang at mawawala din. Ngunit ang buhay na walang hanggan na hatid ninyo, Panginoon, ay hahantong doon sa langit na bayan. Purihin ka, Panginoon, patawarin at pakalinisin nyo kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Yan po sana yung maging prayer ng bawat isa sa atin, ay makalapit tayo sa ating Panginoon. Draw me near. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Ang Diyos ay malapit sa mga tao na naghahanap sa Kanya, kumikilala sa Kanya. Ang Diyos ay naglalaan, nagpro-provide ng ating mga pangangailangan. Minsan lang kasi nakakalimutan talaga natin na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. At kapag tayo ay mawala na sa mundong ito, meron tayong pupuntahan, yun yung langit na bayan. Ngunit, habang tayo po ay humihinga pa sa mundong ito, may buhay pa tayo, ay meron tayong pagkakataon na makagawa ng mga kalooban ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ano? Sabi niya dyan, magbubunga ang ating mga gawa. Meron po ba kayong naaalala na meron kayong isang bagay na ginawa, tapos ito ay nagbunga? At nasabi mong buti na lang pala, ginawa ko yung bagay na yon. Meron po ba, mga kapatid? O kaya ay meron kayong marahil ay pinagsisisihan o regret na sana pala ginawa ko ito noon pa, no? At ngayon ay iyong pinagsisisihan, no? Now, sa 2 Kings chapter 5 verse 1 9 to 14. Merong isang ano dito, 2 Kings chapter 5 verse 1. Merong isang pinuno na kung saan ay kinalulugdan siya ng kanyang hari. Ang pangalan niya ay Naaman. Tunghayan natin to. 2 Kings chapter 5, pangalawang hari chapter 5 verse 1. Iginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo, dahil pinagtatagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo, pero may malubha siyang sakit sa balak. No? Merong isang tao, kinalulugdan ito ng hari. No? Nalulugod yung hari sa kanya dahil siguro ang kanyang mga ginagawa ay nagtatagumpay. No? Siya na po, nagpapawis na, mainit. Ang pangalan niya ay Naaman, magaling siyang sundalo, pero meron siyang sakit sa balat. No? Okay na sana no? Kaso may sakit siya sa balat. At may nabalitaan siya na merong isang lingkod ng Diyos, ang pangalan niya ay Eliseo, na kung saan ay isa siya ay propeta at kaya niyang magpagaling ng anumang malubhang sakit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kaya itong si Naaman ay naglakbay siya sa verse 9. Kaya umalis si Naaman sakay ng mga kabayo at karwahe niya at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Yan po si Eliseo, yung propeta ng Diyos yan. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Hordan. Sabi ni Eliseo, lumubog doon. Ulitin ko pa sa verse 10. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Hordan. Lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya.
Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Sabi niya, akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at gagaling ako. Nagalit si Naaman dahil meron siyang ine-expect na paraan para siya ay mapagaling. No? At ialin tulad ko rin yan sa buhay natin. Minsan ay meron tayong mga prayers sa Panginoon, meron tayong mga kahilingan sa Diyos. At iniisip na natin yung kung paano gagawin yun ng Panginoon. We expect something na, Lord, no? Gusto kong makuha tong bagay na ito. Gusto kong magkaroon ng bahay o sasakyan. O, yun na lang. At Lord, gusto ko within 3 months ay maibibigay na to sa akin. Yun yung expectation mo. Pero ang Panginoon, hindi pa yun yung panahon niya para ibigay sa'yo. Humaba pa. So, inabot na ng 1 taon, no? Inabot na ng 2 taon, hindi pa binibigay sa'yo. At nagagalit na tayo, naiinis na tayo. Parang ito yung nangyari kay Naaman, no? Meron siyang ina-expect na way, ito yung way na gagawin ni Eliseo para siya ay mapagaling. Minsan we are also expecting yung ways natin on our ways. Lord, pwede bang ito ang gawin ninyo? Parang yung yung mga manliligaw. Yung mga nanliligaw. Di ba? May crush sila. Tapos sasabihin, yung mga, sa high school yan. Lord, pwede po bang maging kasintahan ko si Angel? Yun na lang, no? Pero Lord, kung hindi man, Lord, sana po, maging kami pa rin. Parang minsan yun daw yung mga prayer nila na, yun yung gusto nila. At yun yung ine-expect nila na ibigay ng Panginoon sa kanila, pero ang Panginoon meron siyang iba na ibibigay na talagang para sa'yo. Madalas ay meron tayong mga panalangin sa ating Panginoon at iniisip natin na yun yung kailangan natin. Yun yung para talaga sa atin. At ine-expect natin yung way natin na ganun yung gagawin ng Lord, pero merong ibang paraan ng Diyos. Amen? At nare-realize natin minsan na may mas higit pala na ibibigay ang Diyos para sa atin. So, meron bang isang bagay na gusto mo sanang gawin, pero merong pumipigil? No? Itong si Naaman, meron siyang sakit sa balat. So, pumunta siya kay Eliseo para siya ay panalangin at gagaling sa paraan na iniisip niya. Pero iba yung paraan na ginawa ni Eliseo. Nag-utos nga, hindi nga niya hinarap si Naaman. No? Now, medyo nagalit si Naaman dito kasi una, hindi siya hinarap. Bakit? No? Na-offend siya doon. Marahil, pananaw ko lang naman to. Suggestion lang naman. Marahil na-offend siya dahil hindi siya hinarap kasi una, high in rank. Mataas yung kanyang position, kinalulugdan siya ng hari. No? Eto ako meron akong kapangyarihan meron akong posisyon. Bakit hindi niya ako hinarap? Marahil ganun yung kanyang naisip. No? Pero, ito na. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Sinabi niya, akala ko talagang lalabas siya at harap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niyang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng aking balat. At pagagalingin ako. Ang mga ilog, ang utos kasi ni Eliseo, di ba? Pumunta siya dun sa ilog, lumubog siya ng 7 beses at gagaling na siya. Yun lang yung instruction Parang simple lang yung instruction, pero mabigat sa kanya kasi una, siya ay may katungkulan, yun yung pumipigil sa kanya. Pangalawa ay marumi yung ilog doon, iniisip niya na meron siyang mas magandang suggestion. Minsan yung mga kapatiran sa church, ayaw nilang sumunod sa pastor kasi iniisip nila meron silang mas magandang suggestion. Ang iniisip nila mas maganda yung kanilang isasuggest kaya hindi sila makasunod. No? Tayo minsan, hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Bakit? Akala natin ito yung mas makakabuti sa atin, ito yung mas maganda sa atin. Kaya hindi tayo makasunod. Merong pumipigil. No?
nagkakaroon ng pagmamataas. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. No? Balik tayo. Ang mga ilog ng Abana, ito yung kanyang suggestion, at Pharpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling? No? Magaling pa kay kay Eliseo. Ewan ko kung magaling or nagmamagaling, Kaya umalis siyang galit na galit. 13. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may pinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi ninyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo? So yung mga alagad niya, napansin nila na napakasimple lang naman yung utos, yung gagawin niya, yung instruction. Pero mabigat kasi sa kanya yun kasi pinanghahawakan niya yung kanyang posisyon . 14. Kaya pumunta si Naaman. Ito na, buti naman, nakinig siya sa kanyang mga katulong. Oo nga, kung papatalunin niya ako sa mataas na bangin, tapos siyempre may ilog dun sa baba, para gumaling, gagawin ko yon. Marahil ganun siya. Eto, maliligo lang . Nahimasmasan siya, sabi ng mga katulong niya . Eto po, maliligo lang, lulubog lang naman kayo dyan . Tapos after nun, gagaling na kayo. Oo nga, sabi ni Naaman, ito na, nahimasmasan, sumunod na. Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Hordan at lumubog ng 7 beses, ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat, gaya ng balat ng sanggol. Nung sumunod siya sa instruction, meron na siyang ginawa, lumusong siya doon sa ilog, at 7 beses siyang lumubog, at gumaling yung kanyang balat. Nung natuto si Naaman na sumunod, kaya nga nung last, naalala niyo nung Thursday, yung ating topic, may pagpapala sa pagsunod. Ito na yun. Amen. May pagpapala sa pagsunod. Hallelujah. Kaya yan yung nakuha naman ni Naaman. Sa Matthew chapter 5, verse 1 to 3, ito yung mga naman to, mapapalad. So, may pagpapala sa pagsunod, at ang pagsunod naman natin, yan yung gawa natin. Kapag may gawa naman tayo, meron niyang ibubunga. Sabi ng mga tatanda, kung may itinanim ka, meron kang aanihin. Matthew chapter 5, verse 1 to 3. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Amen. Mapalad yung mga tao na inaamin na nagkulang sila sa Diyos. Wala yung pagmamataas. Wala yung... merong isang kwento dyan . Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Maganda tong kwento na ito. Lucas chapter 18 verse 9 to 14. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili. Ito na yan. Saan tayo dito? Itingnan natin yung sarili natin, baka tayo naman to, Sabi niya, may mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Dalawa yung ginawa niya, ang tingin niya sa sarili niya, matuwid siya, hinahamak pa niya yung iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito. May 2 lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y paraseyo. Ito yung paraseyo, mataas, may katungkulan ito, mataas yung kanyang pinag-aralan, at ito yung mga dalubhasa sa mga sulat ni Moses, sa mga kautusan. So, yung isa, paraseyo, nananalangin din doon sa church. 11. Tumayo ang paraseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw,
mandaraya at mga ngalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayuno sa 1 linggo at nagbibigay ako ng ikapo. Ang lahat ng kinikita ko, ikapo ng lahat ng kinikita ko. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing, itinuring na matuwid ng Diyos, ngunit ang paraseyo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa dalawa na yan, yung maniningil ng buwis, meron siyang pag-amin. Sabi ng Matthew, mapalad ang taong umaamin na siya ay nagkulang sa Diyos. 2 klase ng tao. Yung isa umaamin, yung isa naman ay itinuturing niya na matuwid yung kanyang sarili. So, saan kaya tayo doon? Huwag naman sanang dumating sa tagpuan na may pagmalaki natin yung ating mga ginagawa. Na, buti ako ay nagtatamburin ako doon sa church. Buti ako ay maaga ako sa church. Buti ako ay naglilinis sa church. No? Huwag naman sanang dumating sa ganong tagpo na mababanggit natin yung mga bagay na yon dahil magiging katulad tayo nitong para sa iyo no? Na meron siyang pagmamalaki. Huwag. Kung ano yung ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon, alam na yan ng Diyos. At huwag na huwag nating iisipin na dahil sa atin ay lumalago yung church, dahil sa atin ay maganda yung praise and worship, huwag nating iisipin ganon. Hayaan na natin na magpasalamat na tayo na meron tayong pagkakataon na nakakapaglingkod tayo sa Diyos. At huwag nating ituring na tayo ay higit kaysa sa iba. Amen? Magkaroon tayo ng pag-amin sa Panginoon. No? Aminin natin sa Panginoon, meron siyang binanggit sa 1 John 1:9 na kapag tayo ay binibigkas natin, inaamin natin yung ating mga kasalanan sa Panginoon, siya ay mabiyaya na nagpapatawad sa atin. Amen? Kaya yung, sabi niya dyan yung maniningil ng buwis, yung umamin na siya ay makasalanan, na tinanggap niya, Lord, ako po ay nagkulang sa inyo. Lord, ako po ay makasalanan. Lord, ako po ay walang magagawa kung hindi lamang dahil sa inyo. No? Yan yung tinuturing ng Diyos na matutuwid. Meron pang isang tagpo dyan sa Lucas din. Chapter 23, verse 39 to 43. Lucas chapter 23. Naalala nyo nung ang Panginoong Jesus ay napako siya dun sa cross, meron pa siyang katabi, tama? Isa sa kanan, isa sa kaliwa. No? Pero sila ay mga napako talaga sa cross dahil sa kanilang mga kasalanang ginawa. No? Ang Panginoong Jesus napako sa cross dahil sa pag-aakusa sa Kanya. Kaya ito yung naging usapan ng dalawa dyan na nasa tabi ng Panginoong Jesucristo. Lucas chapter 23, verse 39. Ininsulto rin ni Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. So, ang picture niyan, nasa krus sila, nakapako na sila sa krus, may dalawang kriminal sa tabi ng Panginoong Jesus na nakapako rin. At ang ginawa ng isa, ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal na sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero, sinaway siya ng isa. So, dalawa, no? Yung isa, ininsulto ang Panginoong Jesus, yung isa naman ay sinaway niya. Pero sinaway niya siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang na maparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. May pag-aamin, mga kapatid. No? Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin ninyo ako kapag naghahari na kayo. No? Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Napakatindi yung pag-amin natin na tayo ay nagkulang, nagkasala sa harap ng Panginoon. No? Sabi niya dito ay
tawag dito, makakasama sa kaharian. Balikan natin yung Matthew chapter 5 at i-connect natin yung kwento na yan. Mapalad ang taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Yung isa kanina ay nananalangin doon sa templo, inamin niya na, Lord, sabi niya, patawarin. Hindi man lang makatingala Lord, patawarin niyo ako. Ako po ay makasalanan. Ako po ay nagkasala sa inyong harapan. No? Dumating na din po ba tayo sa tagpong iyon? Nung nagkasala si David, naalala niyo yon? Nagkaroon sila ng pagkakasala, no, kay Bathsheba. Si Bathsheba kasi ay, di ba, may asawa siya noon, si Uriah. At ito namang David, dahil nagustuhan niya, itong si David, nagustuhan niya si Bathsheba, kinuha niya bilang asawa niya, na kahit na may asawa itong si Bathsheba. At matindi nun, pinapatay pa niya si Uriah. Naalala niya, devotion natin yan no? At nagkasala si David. At noong pinagsabihan siya ni Prophet Nathan na, Haring David, ikaw yan, yung nagkasala na yan. Umamin si David, Lord, sabi niya, nagkasala ako sa inyo. No? Anong sabi niya dyan? Create in me a clean heart, O God, and and take not away the Holy Spirit from me. Kanta yun And take not thy Holy Spirit from me. Tapos sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation and renew right spirit within me. O, diba? Ano yan Verse yan na nasa Bible na ginawa na rin kanta. Ang gandang kantahin. Umamin din siya sa Panginoon at ang Panginoon naman hindi siya tinanggal bilang hari Nagpatuloy siya bilang hari. Kaya nga lang, merong consequence sa kanyang mga ginawa. Kaya nga yung topic natin sa umagang ito, magbubunga ang ating mga gawa. So, pwedeng positive yan, pwedeng negative yan. Kung ano yung ginawa mo, kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. No? You are free to, meron ako, ano ng quotation ko dyan na, you are free to choose what you want, but you are not free from the consequences. Meron kaakibat yan. Kaya nga dito sa Beatitudes, yung mga pag-aaralan natin ngayon, nakakaisa pa lang tayo, mapalad ang taong umaaming siya ay nagkulang sa Diyos sapagkat makakasama siya sa kaharian ng Diyos. At sa mga susunod na araw ay mapag-aaralan pa natin yung mga iba dyan. Actually, ito na yung standard ng buhay ng isang lingkod ng Panginoon. Paano ba dapat namumuhay yung lingkod ng Panginoon? Hindi naman perfect na kapag ikaw ay lingkod na ng Diyos ay hindi ka na nagkakasala. Tulad ng inaakala ng ilan, sabi nila, Kristiyano pa man din yan, pero ganito yung kanyang nagkakasala pa rin yan. Tayo po ay nagkakasala pa rin, pero take note, hindi na natin ginugustong magkasala. Kapag nakakagawa tayo ng labag sa kalooban ng Diyos, nagsisisi tayo, nakokonsensya tayo, humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Bakit? Dahil tayo ay mga lingkod ng Diyos. Bakit daw tayo gumagawa ng mabuti? Merong isang illustration na nabanggit yung pastor. Ganito siya. Yung isda lumalangoy dahil siya ay isda. Yung ibon, lumilipad dahil siya ay ibon. At yung Kristiyano, yung lingkod ng Diyos, gumagawa ng mabuti dahil siya ay Kristiyano. Amen? Hindi siya gumagawa ng mabuti para maging Kristiyano. Hindi siya gumagawa ng mabuti para maligtas. No? Baliktad. Tayo ay niligtas na ng Panginoon. Tayo ay mga lingkod na ng Panginoon. Kaya ngayon gumagawa tayo ng mabuti. Kung nagkakasala man tayo, na hindi naman natin sinasadya or minsan sinasadya natin, no? At nalulungkot yung espiritu natin kapag kaganon.
nagkakasala tayo na hindi natin namalayan o kaya sinasadya natin, nalulungkot, na experience nyo, ano? Hindi, natatanggal yung saya. Nawawala yung joy sa atin. No? Kapag tayo ay nakagagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon dahil sabi niya, sino mang umaamin na siya ay nagkulang o nagkasala sa Panginoon ay tinutulungan siya ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ang maganda sa Diyos, kapag tayo ay nagkakasala, hindi niya tayo iniiwan. Na tulad ng inakala ng ilan na kapag nagkasala ka, ay wala ng Diyos sa'yo, iiwan ka ng banal na Espiritu. Pag nagkasala ka, tiniwan ka pa ng banal na Espiritu, hindi mo na talaga kaya. Babagsak ka na talaga. Kaya mo lang naman nagagawang mapagtagumpayan. Makaalis doon sa pagkakasala na yon dahil kasama mo ang Diyos. Tinutulungan ka kasi ng Diyos. Yung kapamilya mo kapag ka nadapa siya, o yung anak mo na lang, kapag nadapa siya, no, ang madalas na ginagawa ng magulang ay tinutulungan para makabangon no? At kapag nakita naman na kaya naman ng bumangon yung anak, chini-cheer up na lang nito, anak, kaya mo yan, go! You can stand! No? Pero pag hindi niya na talaga kaya, tinutulungan mo yung anak mo. Ganon din ang Diyos. May panahon na tayo ay nagkakaroon ng struggle at hinahayaan lang ito ng Diyos na tumayo tayo sa nakaya natin yon, na bumangon tayo. Pero ang mata ng Diyos nakatingin sa atin, hindi niya tayo iniiwan. At sa panahon, Lord, hindi ko na talaga kaya, Lord, hirap na talaga ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako. At nakita talaga ng Panginoon na hindi mo na kaya, aalalayan ka ng Panginoon, ibabangon kanyang muli. No? May kanta yan, ibabangon kanyang muli, kung ikaw ay nagkamali. Yun yung pagkakaiba ng Diyos sa kaibigan natin o sa mga tao sa paligid natin. Hindi naman sa pagja-judge, pero malimit na nararamdaman ng ibang tao kapag tayo ay nagkasala o nagkamali, nawawala sila. Yung mga kaibigan natin dati, hindi na natin kaibigan. Yung iba, nilalayuan na tayo. Iniiwasan na tayo kapag tayo ay nagkasala. No? Pero ang Panginoon, sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. May mga laban tayo sa buhay na kung saan nagkakaroon tayo ng struggles, nahihirapan tayo. God is there. Hindi ka niya iiwan. Yung pangako niya na yun na hindi ka niya iiwan, hindi lang yun sa sa laban ni Moses ay ni Josue. Na noong nag-take over siya kay Moses, ililid niya yung mga Israelites, sabi ng Panginoon, Josue, magpakatatag ka at magpakatibay, huwag kang mawawalan ng pag-asa sapagkat ako isa sa iyo, saan ka man magpunta. Si Josue ay anak ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos at lingkod ng Diyos, parehas lang yan. Yung pagmamahal ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon para kay Josue, pangako niya rin yan sa iyo. Kaya wag mong iisipin na kapag ikaw ay nagkasala, iniiwan ka ng Diyos? Iniiwan ka ng banal na Espiritu? Hindi totoo yan. Dahil hindi yun gawain ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kapag ikaw ay nanghihina, pinapalakas ka. Kapag ikaw ay nahihirapan, tinutulungan ka. Kapag ikaw ay may pangangailangan, nagpro-provide ang Diyos para sa iyo. In His time. In God's time. Kaya nga matuto tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Gawa lang tayo, no? Dahil meron namang ibubunga yan Meron pang verse dyan sa Galatians chapter 6. Favorite natin ito Galatians chapter 6, verse 9. Mga nagmi-ministry dyan, magpatuloy lang tayo. Minsan sabi nila na yung tao, kaya daw galit sa kanya yung ibang tao, may mga galit sa kanya dahil sa kanyang ginawang mali. Yun yung sabi ng tao. Pero alam niyo ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag sumunod kayo sa akin, may mga tao na magagalit sa inyo. May mga tao na maiinis sa iyo. Kaya hindi nangunguhulugan na kapag nagagalit yung mga tao sa iyo dahil kadalasan kapag may ginawa kang mabuti, galit yung iba
Sabi naman ng iba, Pastor, inggit lang kasi yan. No? Sa mga susunod, mababanggit natin sa susunod nating mga devotion. So, bye-bye lang kayo. No? May mga mababanggit tayo dyan na paano ba tayo mag-react in times like that. Galatians chapter 6 verse 9 muna tayo. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Last na lang po. Time na pala. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Last na lang. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghihina sa inyong pananampalataya, magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Hindi sayang. Kung may mga ginagawa ka ngayon, hindi yan sayang. Yung mga OFW dyan na nagsasakripisyo kayo para sa inyong pamilya, hindi yan sayang. Hindi natin pwedeng banggitin na sayang panahon, nakasama ko sana yung pamilya ko. Hindi yan sayang. Merong pinahintulot yan ng Diyos para sa isang layunin. No? May layunin kung bakit tayo nandito ngayon sa lugar na to. May layunin kung bakit nandyan tayo sa sitwasyon na yan. Yung bawat sitwasyon natin ngayon, alam ko yung iba, may mga dumadanas kayo ng mga struggles, problema, may mga pagsubok na pinagdadaanan, may mga kasalanan na gusto nang iwasan, may mga kanya-kanya tayong sitwasyon. Kasama mo ang Diyos. Hindi kanya iiwan, tutulungan kanya. Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mabiyaya. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Jesus. God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon sa araw na ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. I pray blessings. I declare blessings upon our listeners. So God, pagpalain niyo po sila. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon in Jesus' name. Kayo po ang sumama sa kanila, Panginoon. Mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na meron sila ngayon. Kung meron silang mga problema ngayon, Panginoon, na hindi nila alam kung paano lalagpasan, in Jesus' name, kayo po ang tutulong sa kanila. May mga kapatid ako ngayon, Panginoon, na nakakaramdam ng sakit. In Jesus' name, kayo po ang nakakaalam ng kanilang sakit, pagalingin niyo po sila, Panginoon. May mga nahihirapan sa kanilang damdamin, mga nalulungkot, nalulumbay, in Jesus' name, kayo po ang magpuno sa kanila ng kagalakan, Panginoon. Yung mga OFW na namimiss nila ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Gayon na rin yung mga pamilya namin na nasa Pilipinas na namimiss din yung mga OFWs. Panginoon, pagpalain niyo rin po sila, Panginoon. At kaming lahat, punuin niyo ang aming puso ng kagalakan na nagmumula lamang sa inyo. Matuto kaming magpasalamat sa anumang sitwasyon namin ngayon dahil ipinahintulot niyo ito for a reason, oh God, for a purpose, Panginoon. Meron kayong magandang layunin. Purihin ka, Panginoon, pagpapala at paggabay, igawad ninyo sa bawat nakikinig ngayon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Blessed morning po sa bawat isa. See you po bukas, 6:30 din po. Bye-bye.